Okay, red herring policy. So, bakit natin iblinag to? Kasi ito yung nangyayari ngayon, di ba? Saan ka nakakita yung peace rally for accountability? Napunta sa issue ng droga. Ang pinaka-highlight ng issue, nagda-drugs yung presidente. Yun yung example ng red herring. Well, ito ang kapatid ng strawman policy. So, yung red herring, yung strawman policy is halimbawa puro ka flood control, paano yung kung sa DPWH puro kayo focus sa flood control, paano yung ibang project ng DPWH, pababayaan nyo, parang ganun. Yun ang strawman policy, misrepresentation. Etong red herring, parang ito yung na totally nililihis mo yung gumagamit ka ng ibang issue o iniiwas mo yung issue as a defense mechanism to. Minsan ginagamit yung red herring para mapagtakpan ka. Again, sana at a young age, I hope this current Filipino youth would know the meaning of red herring at a very young age, para pag sila na yung boboto, alam na nila, no? So, kumbaga, alam na, isa ito sa magiging criteria nila, sino dito sa mga kumakandidato ang nagpapakalat ng fake news, ng strawman policy at red herring policy. So, yun yung importante sa lahat. So, yun lang po.